Disclaimer: no animals were harmed in the making of this video. Ayan, so ito yung estilo natin mga kanukis para yung ating mga ganto na mga edad na mga stags is mag-mature. Ayan. Ayan, so what's up again sa inyo? For today's video is meron na naman tayong katanungan na sasagutin mula sa ating napakasulit na subscriber na si Gial No 7. Kasi yung kanyang katanungan is pwede ba daw natin gawa ng content yung mga late maturing na mga manok. Pero disclaimer uli, hindi tayo dito nagmamagaling. Sadyang na-experience din natin ang mga bagay na yan. At kung gusto nyo akong samahan, tara! Pero bago ang lahat mga kanukis, buti na lang naabutan natin kasi kakauwi pa lang natin. Galing trabaho mga kanukis, yung ating mga sisiyo na nandito is nag-feeder picking. So meron silang ginugulpi. Meron ng alpha dito sa grupo na to. So kukuhain ko yung ginugulpi mga kanukis, no? So disclaimer lang, no animals were harmed in the making of this video. At ibe-black and white ko lang yung pagkakuha ko dito kasi meron na siyang mga ano dito sa ulo. Sadyang napunit na talaga. Naku, buti na lang na silip agad natin. Napansin agad natin mga kanukis, no? Ito mga kanukis, oh. Ayan yung ating pulit. Ayan siya mga kanukis, no? So kung napapansin nyo, wala nang balahibo sa may ulo banda. Ayan, so iba black and white ko lang yung pagkakuha ng video na to kasi nga ang kulay ng pula is bawal sa ating luluwayti. Ayan, sa ulo. Ito yung problema kapag meron tayong mga sisyo na ganto pa kalalaki, is yan na yung mga pangyayari. Although meron naman silang patuka at patubig na nakaimbak, sadyang nag-iinit lang talaga siguro yung mga kanilang mga kalamnan. Awa yung mga hinahanap. Ito, naku, wala na, oh. Nabugbog mga kanukis. Ayan, oh, maga yung kanyang mata tsaka mukha. Naku, ginulpi talaga ng kapatid. Gawin natin dito, sililipat muna natin sa kulungan na nandoon. Ayan, so lipat muna natin mga kanukis, no? Yan siya, oh. Yan. So ayan yung mangyari kapag yung sisiyo natin is walang libangan, nandito lang sa kulungan. Kasi talaga dapat talaga sa mga sisiyo mga kanukis is lagay natin sa pagalaan. Pero since hindi pa tapos itong ating ginagawa, so andyan muna sila. At syempre andito naman yung mga puti, kaya nilipat na natin dito kasi nga malalaki na, baka meron ding mag-alpa sa kanila sa grupo na yan. Medyo mahihirapan tayo, right? So andito uli yung ating mga pasisyo. So sa kinuha natin yung isa, wala nang ibang ginugulpi. So yun lang siguro yung ginugulpi. Hindi ko alam, hindi ko matukoy kung sino yung nanggugulpi kasi nga madami sila. Ayan, oh. Ayan. Ito nga pala mga kanukis, yung ating pulit na raptor hound na naglilimlim dito. Ayan, nagpisa na. So yung isa siguro mga kanukis, no, yung isang pulit, yung isang inahina nagpisa na, andito, oh. Ayan yung pasisyo, makikita nyo mga kanukis. Ayan ang nakasilip. Ando dun yung isa, oh. Ayan. So sabay ito sila naglimlim. So dito sa isa, silipin natin kung meron na ba. So bali wala pa dito sa isang inahin natin mga kanukis, pero nagsibasag na yung mga itlog. Meron ng umusbong na mga patoka. Bukas siguro baka pisa na lahat, pwede nating ilipat sa kulungan. Kaso nga lang yung ating brother na naman is isa lang. So ang gagawin natin, since nagtutukaan na yung ating mga pasisyon na doon, baka pwede na natin sila dito. Ayan, kasi diba tapos na silang naglimlim, pwede na sila dito mga kanukis, no?
Ayan, dito sila. Sa ganun, malaki yung kanilang espasyo. Makakapaglipad-lipad sila. Ayan, takbo-takbo kapag meron mang alpha sa grupo na yan. Alright? Ito, balik tayo sa idol natin na nagtanong kung bakit nga ba merong late maturing na mga manok. Ayan, so ito yung isi-share ko dahil na-experience din natin yan. Dati mga kanokis, meron tayong medyo madami-dami kasi meron akong 9 na piraso na na-breed dati. Siyempre kahit siyam lang yan, madami na para sa akin. At meron doon na mga ngilan-ngilan na late maturing na mga manok. So ito mga guys, kaya yung ibang manok is late maturing kasi unang-una dahil sila ay mailap. Ayan, kapag mailap ang manok mga kanokis, no, takot yan sa'yo. Takot yan na hahawakan mo. Kapag yan ang nangyari sa manok mo, hindi pa yan naglalaban. Takot pa yan mga kanokis, no. Pangalawa, kapag yung manok natin is mula pagkasisiw gaya nito, merong ginugulpi, yan din nag-uumpisa ng pagka-late maturing ng ating mga manok kasi nga sila ay sisiw pa lang, abugbugber na. Ayan mga kanokis, no, pasisiw natin kaya nga pagtungtong nila ng 3 to 4 months, ayan, late maturing na yung ating mga manok na yan kasi nga simula pagkasisiw nila, ganun na yung na-experience nila kaya meron na silang mga trauma. Pangatlo naman mga kanokis, yung mga sisiw natin na mga manok na inalagaan na masakitin. So dyan din nag-uumpisa yung pagka-late maturing ng mga manok kasi mabagal yung pag-develop ng ating mga manok na inalagaan na yan kasi nga sila ay sakitin mga kanokis, no, hindi healthy na mga manok. Kaya kapag nga sa malaking manukan gaya ng mga farm, kapag meron sila mga ganyan na mga manok, ina-out na nila agad yan. Pero since sa atin lang, backyard lang tayo, mahalaga, bawat manok sa atin is importante. Kaya kapag meron tayong mga manok na mga ganyan, is ginagamot talaga natin, alright? Ayan yung tatlong dahilan na na-experience natin nung meron tayong mga late maturing na mga manok. Unang-una, dahil sila ay mailap. Pangalawa, dahil sila ay yun na nga, nagulpi nung sisiw pa. Pangatlo is sisiw na nabansot, masakitin. Yan yung na-experience natin nang nagkaroon tayo dati na mga late maturing na mga manok. Although kapag ikaw ay mahaba yung pasyensya mo, maglilibang ka naman dyan pag abot ng 9 or 8 months. Maglilibang ka dyan, antayin mo lang kahit na sila ay 6 to 7 months hindi pa pumoporma. So antayin mo lang mga kanokis, darating ang panahon na ikaw ay masasayahan din sa manok na yan, alright? Ito naman yung mga pwede natin gawin kapag meron tayong mga late maturing na mga manok. So kung nakikita nyo, ayan mga kanokis, ayan, si Hiraw is napakailap. So kapag napakailap, hindi natin mahahawakan. At kung kapag pinakawalan man natin yan, di natin mahuhuli yan. So ang ginawa ko, ayan, kung napapansin nyo, katabi niya yung ating inahin na babae na pulit. Ayan, nang sa ganun, masanay siya mga kanokis, no? Nang sa ganun, magbabarako siya ba? Kumbaga, magbabarako siya dahil katabi niya yung inahin. Ngayon yung diskarte ko mga kanokis sa pagpapamatured naman sa kanila or di kaya pagpapabarako. Ayan mga kanokis, to. Yan yung ginagawa natin. Kasi napakailap talaga yan. Hindi ko na nahahawakan kasi medyo dumami-dami na sila. Ayan na sila, oh. Di natin na ilabas sa ngayon kasi napakainit mga kanokis. Ayan, napakainit at wala tayo dito. Kapag merong nabilad, madidisgrasya pa. So baka bukas lalabas natin sila lahat mga kanokis, no? So andito ulit yung ating yanong. Ayan yung ating bantay na mabait na. Napakabait. Kasi ginugulo niya yung mga manok ko nung nilabas natin. So pinagalitan natin. Ayan, medyo bumait na. Ayan lang muna for today's video mga kanokis, no? At bilang pagtatapos nating video for today, shoutout muna tayo. Shoutout kay Ramil Publico ng Malvar, Batangas. Shoutout kay Gerald Flamenco. Shoutout na rin kay Greg Villanueva na laging nanonood sa atin from Taal, Batangas. Shoutout na rin kay Anthony Espinella. Shoutout kay Ronald Magno. Ayan, hanggang dito na lang for today's video mga kanokis, no? Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, nag-comment, nag-share, sa lahat ng mga nanood sa ating gawang video sa Peace Out. The demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta
gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is